Bago ko simulan ang kwento, hihingi muna ako ng suporta sa mga bago kong tagapakinig. Paki-subscribe po sa channel ko. Paki-like na rin at paki-share. Yun lang. Maraming salamat. Magandang gabi sa iyo, Sir Dan, at sa inyo pong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Tonyo. May karanasan ako noon sa aswang, at yun po ang nais kong ibahagi sa inyo. Nangyari ito sa Initaw noong dekada 80. Noong mga panahong yun ay nasa 19 anyos pa ako at nag-aral ng physical therapy sa Liceo de Cagayan University. Ang nagpapaaral sa akin ay ang pinsan ng aking ina na isang doktor sa pribadong ospital. Nakatira din ako sa kanya at tawagin na lamang natin siya sa pangalang Alfredo. Si Tito Alfredo ay matulungin at may kaya sa buhay. Mahitsura din, kaso hindi mahilig sa mga babae dahil lalaki ang kanyang gusto. At itong mga panahong ito ay mayroon na siyang kalibin. Ang pangalan ay Jerry at siya ay isang guro sa Xavier University. Bandang alas 5 ng hapon, araw ng Biyernes, habang papalabas ako ng paaralan, bigla akong tinanong ng kaklase kong si Manuel kung may lakad ba ako bukas. Kaya kung wala raw, isasama niya ako. Noong mga oras na yon, hindi na ako nakapagtanong sa kanya kung saan siya pupunta bukas. Dahil agad naman niyang sinabi. Kaya agad ko ring nalaman na sa Initaw pala siya pupunta. At may babae pala siyang liligawan doon na ang pangalan ay Belen. Sinabi rin niya na siya na ang bahala sa lahat at babayaran daw niya ako pag uwi namin upang hindi na ako mag-aalinlangan. Bago siya umalis, sinabi niya na pupuntahan niya ako sa bahay bukas ng umaga. Nga pala, itong si Manuel ay may kaya sa buhay. Ang mga magulang niya ay may malalawak na lupain at mga taniman sa probinsya. Minsan, kapag siya ay pumapasok sa paaralan, nagdadala siya ng sasakyan. At yun ay pagmamay-ari ng kanyang ama. Kilala na rin siya ni Tito dahil may mga pagkakataon na bumibisita siya sa bahay. Nang dumating ang gabi, agad kong sinabi kay Tito na may lakad kami ni Manuel bukas ng umaga. At sinabi ko rin kung saan kami pupunta. Hindi naman ako nalungkot nung gabing yun dahil kanya akong pinayagan. Kinaumagahan, nang makabihis na ako, ay sakto namang dumating si Manuel. Kaya nilak ko na ang mga bintana at pinto. Dahil ako na lang mag-isa sa bahay nung umagang yun. Maaga kasing umalis si Tito Alfredo at si Jerry. Pero ang susi ng bahay ay nasa kanila. At nung umaga din yun, ay walang dala si Manuel na sasakyan dahil ginamit raw ng kanyang kapatid na sundalo. Kaya sumakay na lang kami ng jeep. Maya-maya, nang dumating na sa bus terminal ang jeep na sinasakyan namin, nagsipabaan na ang mga pasahero at kami rin ay bumaba dahil sasakay din kami ng bus. Nung kami ay nakasakay na, ikininto niya na bago pa lang sila nagkakilala ni Belen. 2 buwan pa daw ang nakalipas. Nasa Gaisano daw nagtatrabaho si Belen at ito'y na-assign sa tindahan ng mga pabango. Pero kahit na bago pa lang daw niya ito nakilala, ay madali pa rin niyang naging kaibigan nito. Dahil bukod sa gabi-gabi niya itong sinusundo, ay gabi-gabi din niya itong nililibre ng hapunan. At tuwing linggo ay pinapasyalan din niya ito sa boarding house. Dagdag pa niya, may mga pagkakataon din na dinadala niya si Belen sa mga magagandang tanawin gamit ang sasakyan ng kanyang ama. Pero hindi naman siya nagsinungaling. Inamin naman niya kay Belen na ang sasakyan na ginamit niya ay pagmamay-ari ng kanyang ama. Umamin din si Belen na sila ay mahirap lamang.
kaya hindi siya nakapag-aral sa kolehiyo. Dahil construction worker lang ang kanyang ama at ang kanyang ina ay labandera lang. Kaya nagtrabaho na lang siya upang magkaroon ng sariling pera at upang makapagbigay ng kaunti sa kanyang mga magulang. Pagkalipas ng higit 1 oras, kami ay bumaba na at sabay na tumawid sa kalsada. Hindi ko inakala na malayo pala ang bahay nila Belen mula sa highway. Dahil pagliko namin, sumakay pa kami ng habalabal. Kaya't nagtanong na ako kay Manuel kung nakapunta na ba siya sa bahay ni Belen. Agad naman siyang tumango at nagbahagi na labis ang kanyang tuwa nung nakaraang linggo. Kasi napakabait daw ng mga magulang ni Belen at welcome na welcome siya sa bahay. Tapos pumayag pa daw si Belen nang kanyang tanungin nito kung maaari ba siyang ligawan sa susunod na linggo. Makaraan ang kalahating oras, narating na namin ang nayon kung saan nakatira ang kanyang liligawang babae. 4 na bahay lamang ang naroroon sa lugar, ngunit malayo ang agwat. Kung susukatin ay halos 200 metro ang layo. Pagbaba namin sa motor, itinuro niya ang tahanan ni Belen. Malapit lang pala ito sa binababaan namin at gawa lang ito sa kahoy na tabla. Tama lang din ang laki at mayroon itong 4 na bintana. Noong mga oras na yon, may isang ina at dalagita ang naglilinis sa bakuran. Sigurado ako na ang dalagitang ito ay si Belen at ang isa ay kanyang ina. Pero hindi pa nila kami nakita dahil hindi sila nakatingin sa amin. Nakatalikod kasi silang dalawa. At kahit narinig nila ang tunog ng motor sa kanilang likuran, hindi pa rin nila ito tinignan dahil ang akala nila ay kapitbahay nila ang pasahero noon. Tingin ko, talagang magugulat ang mag-ina kung tatawagin sila ni Manuel. Paglapit namin doon, ganun na nga ang nangyari. Nagulat talaga silang dalawa. At doon ko nalaman na kaya pala siya umuwi dito dahil nag-leave pala siya ng 2 araw. Nakakaakit tingnan ang babaeng ito dahil bukod sa maganda, napaka-sexy pa. Matapos akong ipakilala ni Manuel sa kanila, pumasok na kami sa loob at nagmerienda kasama sila. Totoo pala ang sinabi ni Manuel. Napakabait ni Belen, lalo na ang kanyang mga magulang. Maya-maya, lumabas ako ng bahay upang makapag-usap si Manuel at Belen nang sila lamang. Habang ako'y nakatayo sa bakuran, mayroong 2 babae na dumaan sa kalsada. Medyo maedad na ang isa, ngunit ang isa ay dalaga pa. Sa palagay ko'y kaunti lamang ang agwat ng aming edad. Halos hindi ko maialis ang paningin ko sa kanya dahil napagaganda ng babae. Nais ko sanang magpakilala sa kanya, ngunit may nakita kong hindi kaaya-aya at nagdulot ito ng takot at pangamba sa akin. Dahil nang tingnan ko ang kanilang mga paa, hindi pala ito nakasayad sa lupa. Akala ko ay isa na silang kaluluwa, pero hindi pala. Dahil pagdating nila sa unahan, bigla silang naging aso at nawala na parang bula. Noong mga oras na yon, hindi ko inaasahan na madagdagan pa ang aking takot. Dahil makalipas lang ang ilang segundo, may isang itim na pusa ang biglang pumasok sa bakuran. Wala itong buntot at kulay itim ang mga mata. Babatuhin ko sana ito ng bato, ngunit bigla itong nawala sa aking paningin. Dahil sa takot ko, bumalik ako sa loob ng bahay. At noong mga sandaling yon, hindi ko ipinakita sa kanila na ako'y natatakot na upang hindi sila magtaka. Nagdadalawang isip din ako na ipaalam sa kanila ang mga nakita ko sa labas dahil baka hindi sila maniwala.
lalo na si Manuel, na hindi naniniwala sa mga ganitong bagay. Siguradong pagtatawanan lang niya ako kung ibabahagi ko ito sa kanya. Lumipas ang mga oras, tinawag na kami ng ina ni Belen dahil manananghalian na. Kahit wala akong gana, ay umupo pa rin ako sa mesa at kumain. Dahil gaya ng sinabi ko kanina, upang hindi sila magtaka. At malakas ang kutob ko na yung dalawang babae na dumaan kanina sa kalsada ay mga aswang at hindi mga kaluluwa. At malakas din ang hinala ko na ang mga yon ay taga rito lamang sa baryong ito. Pero hindi ko masasabing mga aswang ang nakatira sa baryong ito. Dahil meron namang lasa ang kinakain namin. At saka sa loob ng bahay ni Belen, hindi lang asin at bawang ang naroroon. Mayroon ding estatwa ng Santo Niño sa sala. Kaya sigurado ako na sila ay mga karaniwang tao katulad namin. Buti na lang ay walang dala na dugo ang karne yung dalawang babae. Kasi kung meron, hindi talaga ako kakain ng tanghalian. Dahil siguradong magsusuka ako. At ayaw kong mangyari yon. Kasi nakakahiya kay Belen, lalo na sa kanyang mga magulang. Dahil sa aking nakita, nasabi ko sa sarili ko na ang mga napapanood ko sa mga palabas dati ay tunay pala at hindi likha ng imahinasyon. At totoo rin na hindi sa lahat ng pagkakataon at oras na sila ay nasa anyong halimaw. Pagkatapos ng tanghalian, hindi na ako lumabas dahil natatakot na ako. Kasi baka mamaya, makita ko naman yung nakita ko kanina. Dahil wala na akong ibang mapaglibangan, humingi ako ng pahintulot kay Belen kung pwede ko bang buksan ang kanilang radyo na debaterya. Nang siya ay pumayag, agad ko itong binuksan at nakinig ako ng drama. Buti na lang ay bagong-bago pa ang baterya, kaya nagtagal ang aking pakikinig. Pero kahit masaya na ako, ay hindi pa rin nawawala sa isip ko yung nakita ko kanina. Sa tingin ko, mawawala lang ito kapag nakaalis na ko sa lugar na ito. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, pinatay ko na ang radyo dahil nagbigay ng sinyalis si Manuel na uuwi na kami. Pagkatapos naming magpaalam, sinamahan kami ni Belen patungong kanto. At pagdating namin sa kanto kung saan kami bumaba kanina, naghintay kami ng abal-abal. Noong hapon na yon, talagang hindi ko inaasahan na may nagbabalak ng masama laban sa amin. Dahil ilang sandali lamang ang lumipas, may 3 tao ang biglang nagpakita sa kabilang daan at mabilis na naglakad patungo sa aming direksyon. Nakaramdam kami ng pangamba dahil may hawak silang itak at ang 2 sa kanila ay pamilyar sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali. Sila yung naglalakad kanina sa kalsada na hindi nakasayad ang mga paa sa lupa. At nang makita kong dumampot na ng bato si Manuel, kaagad ko siyang pinigilan sapagkat malakas ang kutob ko na hindi rin sila tatablan. Sinabihan din siya ni Belen na mas mainam na bumalik na lang kami sa bahay upang hindi kami malagay sa panganib. Nang makapasok na kami, agad naming sinabi sa kanyang mga magulang na may 3 tao na gustong pumatay sa amin at paparating na sila dito. Pagtingin ng ama ni Belen sa bintana, nasabi niya ang katagang, "Mga aswang." Nang marinig naman yon ni Manuel, agad niyang isinara ang mga bintana. Pagkatapos ay kumuha siya ng 2 kutsilyo sa kusina at ang isa ay binigay na sa akin. Kumuha rin ng itak ang ama ni Belen sa silid. Pagsapit ng gabi, nag-umpisa ng sumama ang amoy sa paligid. Halos nakakabaliktad ng sikmura. At di nagtagal
nakarinig na kami ng isang mahinang angel ng isang mabangis na hayop. At maya-maya lang ay may kumakaluskos na sa dingding at may naglalakad na rin sa bubong. Makaraan ang ilang minuto, biglang may naalala ang ama ni Belen. Sabi niya sa amin na hindi pala niya nalock ang maliit na bintana sa kusina. Kaya tinungo namin ito. At nang ito'y ilalak na namin, bigla na lang itong bumukas. Tapos may isang mabalahibong kamay ang humawak sa braso ni Manuel. Agad ko naman siyang hinawakan ng mahigpit dahil pilit siyang hinahatak nito palabas. Pero mabuti na lang at agad na nakaisip ng paraan ang ama ni Belen. Kaya napabitaw ang nilalang nang kanyang tagain ang braso nito. Matindi ang takot namin ni Manuel nung gabing yun dahil personal na naming nakita ang aswang. Totoo pala na mahaba ang kanilang mga ngipin at ang mga mata nila ay kulay pula. Nang mailak na namin ang bintana ay bumalik kami sa sala at hindi nagtagal sinabihan ng ama ni Belen ang mga aswang na ihanda nila ang kanilang mga sarili bukas dahil pupuntahan niya sila. Dahil sa kanyang sinabi ay nawala ang ingay sa labas. Mukhang natakot yata ang mga aswang. Maya-maya, nung kakain na kami ng hapunan, pinayuhan niya kami na dito na lang muna magpalipas ng gabi kasi delikado na raw sa labas at saka wala na ring masasakyan. Ikinwento din niya sa amin na malalim ang galit ng mga yon sa kanila dahil hindi na pinayagan ang lalaki na ligawan ang kanyang anak nung nakaraang buwan. At kaya raw hindi siya pumayag dahil marami na siyang narinig na mga bulong-bulungan na may lahing aswang yung lalaki. At may iba pang nagsabi sa kanya na nakita raw nila ito na naganyong malaking aso sa damuhan. Dagdag pa niya na kahit marami na ang nagpapatunay na aswang ang taong yon, ay hindi pa rin niya ito pinagsabihan ng masasakit nung ito'y pumunta sa kanyang bahay. Kinausap naman daw niya ito ng maayos at saka sinabihan na hindi pa handa ang kanyang anak na pumasok sa relasyon. Matapos kaming kumain, sinabi rin niya sa amin na ang dalagita ay kapatid ng lalaki at ang matanda naman ay kanilang ina. Nung gabing yun, hindi kami nakatulog ni Manuel dahil sa tuwing isinasara namin ang aming mga mata, laging bumabalik sa isip namin ang nangyari kanina. Kinaumagahan, pinuntahan ng ama ni Belen ang tahanan ng tatlo at kami ni Manuel naman ay pinasakay ni Belen doon sa kanto. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ni Tito at tinanong ng seryoso kung bakit ngayon lang daw ako nakauwi. Dahil wala na akong maisip na idadahilan, tumugon na lang ako na sobra akong nalasing kagabi kaya hindi ako nakauwi. Hindi ko talaga sinabi sa kanya ang tunay na nangyari dahil siguradong papagalitan niya ako. Hindi kasi siya naniniwala sa mga ganung bagay. Ilang araw ang lumipas, natuwa ako nang ibalita ni Manuel na sila na ni Belen. Ibinalita din niya sa akin na umalis na daw yung tatlong aswang sa lugar dahil binantaan ng ama ni Belen na kapag hindi daw sila umalis ay susunugin na sila ng buhay. At hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa mga nakikinig.